Magandang hapon, UP Los Baños. Ako po si RJ. Thank God, it's Friday na naman. Tambay na ulit sa programang Hatid. Ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at ska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan. Papanahong balita, kasabay ng mga bagong teknolohiya. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay. Usapang pang teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kalaman, upang maging masaya at makabuluhan. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Magandang hapon po sa ating mga classmate at mga kabatchmate. Kayo muli nakatutok sa ating programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Tayo po'y napapanood every Fridays, 5 p.m. po. No? So please follow po natin, i-like ang ating Facebook page, fb.com/Radyo DZLB or DZLB 11:16 AM, ang tinig ng kaunlaran. Oras po natin ay 3 minuto, makalipas nga po ang 5:00 ng hapon. Kamusta na po kayo, mga isko at iska ng bayan, ang nakalipas na isang linggo, no, ang first week ng ating first semester, no? Ito ba ay naging maayos or parang napaaga ang Hell Week, no? Napaka-busy natin, at the same time napakaraming challenges sa remote learning. So gusto natin makamusta rin ang ating mga teachers, no? Mga faculty, mga reps, staff, at mga estudyante, at maging yung admin na talagang nag-a-adjust in the new normal. So kamusta na po kayo dyan? Again, you can send your comments, your greetings sa ating pong programa. Mag-like lang kayo at mag-iwan ng inyong mensahe sa ating comment section. So ano bang pag-uusapan natin sa loob ng isang oras? Well, meron tayong mga kasamang isang dekano ng isang kolehiyo dito sa UPLB, no? Aalamin natin kamusta ang kanilang ginawang paghahanda at adjustment dito nga sa new normal. At meron din kasing proposal na magtayo ng isang national center sa loob ng UPLB na may kaugnayan sa ating nararanasang pandemic, no? And of course, meron tayong isang certified tatak UPLB na makikitambay sa ating programa, at ito ay isang batchmate namin ni Polly, kaya excited na po kami dito. And of course, mamaya makakasama natin via phone patch naman po si Dr. Monrasal. Naalala niyo po ba yung ating episode tungkol doon kung saan ay siya po ang chair ng search committee for the next UPLB chancellor. Alamin natin nasa na ba ang proseso sa paghahanap sa susunod na chancellor ng ating pamantasan. Pero siguro po, bago natin ipagpatuloy ang ating kamustahan, ay mas maganda kung alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan. Hatid po ng ating mga kasamahan, masisipag na kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Heto na at arangkada ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. UPLB sinalubong ang Batch 2020 sa isang virtual convocation. Panibagong opisina sa UPLB isinusulong. Mga punong lungsod, ibinahagi ang karanasan sa gitna ng pandemya. Opisyal nang nagsimula ang unang semestre sa UPLB sa pamamagitan ng Virtual Freshman Convocation na isinagawa sa Facebook at YouTube noong September 10. Sinalubong ni Chancellor Fernando Sanchez Jr., Vice Chancellor for Academic Affairs Portia Lapitan, Vice Chancellor for Student Affairs Eleno Peralta, at Assistant Vice Chancellor for Student Affairs Rocky Marcelino ang mga bagong scholar ng bayan.
Si Crescel Lawas ng kursong BS Statistics ang kinatawa ng Batch 2020. Aniya sa kanyang mensahe, dapat ay magtulungan ng bawat isa sa pagharap sa bagong taong pang-akademiko sa gitna ng pandemya. Hinikayat naman ng panauhing pandangal na si Dr. DJ Darwin Bandoy ang mga mag-aaral na itakda, isulat at isakatuparan ang kanilang mga pangarap. Si Dr. Bandoy ay isang assistant professor sa College of Veterinary Medicine. Siya ay kasalukuyang nasa Amerika upang tapusin ang kanyang doktorado. Ganap nang iminungkahi ni Chancellor Fernando Sanchez Jr. kay UP President Danilo Concepcion ang pagtatayo ng isang tanggapan na tutulong sa mga state at local universities and colleges o SUCs at LUCs sa bansa. Ani Chancellor Sanchez, gagabayan ng Office for Institutional Development in Higher Education o OIDE ang mga SUC at LUC sa pagpapalakas ng kanilang kurikulum, pananaliksik, kaguruan at mga pinuno, lalo na yung mga nasa larangan ng agriculture, natural resources, engineering, veterinary medicine at rural development. Makikipagtulungan ng OIDE sa Commission on Higher Education sa pagpapatupad ng mga programa nito. Ang hangaring ito ay alinsunod sa tadhana ng UP bilang pambansang pamantasan ayon na rin sa UP Charter of 2008. Mahalaga ang teknolohiya at tamang datos sa lokal na pamamahala ngayong pandemya. Ito ay ayon sa mga punong lungsod na nagsilbing tagapagsalita sa e-praxis webinar ng Department of Community and Environmental Resource Planning noong July 30. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, malaki ang naitulong ng kanilang Makati Zen App, Makati Zen Card, at iba pang teknolohiya upang mabilis at ligtas na may pamahagi ang ayuda sa mga mamamayan. Ayon naman kay Zamboanga City Mayor Beng Climaco, napakahalaga ng tamang datos sa pagbuo ng mga plano upang makabangon sa sakuna. Nauna nang dumanas sa pagsubok at natutong bumangon ang lungsod noong naganap ang Zamboanga Siege noong 2013. Kasama rin sa talakayan sina Dr. Alvin Isidoro ng Los Baños Municipal Health Office at Dr. Christopher Berse ng UP National College of Public Administration and Governance. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. Maraming salamat, Jessa, mula sa Office of Public Relations. Maraming salamat sa ating mga writers and syempre kay Sir Chris Lave na ating editor, no? Talagang binongga ng ating UPLB Balita ngayong buong isang linggo. So recap natin, ano ba yung mga updates natin? Of course, mabenta talaga ngayon ang mga webinars, no? Katulad itong webinar ng Department of Community and Environmental Resource Planning, no? Napakaganda na kanilang pinag-usapan. Nag-invite sila ng mga punong lungsod at siguro ay nagkaroon ng sharing ng kanilang mga karanasan nga po sa gitna ng pandemya. At ang na-highlight dito ay ang kahalagahan ng teknolohiya at tamang datos. Talagang kailangan nagre-research at kailangan evidence-based ang ginagawa ng ating mga local government units, no, in response sa COVID-19 pandemic. And of course, diretso po tayo sa isa pang balita natin na meron pang isang bagong opisina na pinupush ang ating chancellor, no? Ito naman po yung Office for Institutional Development in Higher Education or OIDE, no? Kung saan yung mga gagawin po ng ating bagong office na ito ay palakasin ang ating mga iba't ibang SUCs o schools and tama ba ako? SUCs and LUCs, no? Yung mga universities and colleges, mga state universities and colleges, ayan, na mapalakas ang curriculum sa larangan ng syempre agriculture, natural resources, engineering, vet med at rural development. And of course, alam naman po natin to, nagsimula na ang ating SEM at ang maging ang ating virtual convocation, no? Kung nagkaroon ng virtual graduation, may virtual convocation ang mga bagong isko bilang pagpasok po nila, pagsimula ng kanilang pag-aaral sa ating pamantasan. So, gusto natin marinig din yung mga stories ng ating mga freshies, no? Pwede kayong mag-comment or pwede siguro next time ay itampok natin sila sa ating programa.
Ilang announcement lang mula po sa Office of the Chancellor, no? May nilabas na memorandum number 139 nitong September 17 kung saan extension of registration for the first semester for this academic year. Ang registration po ay extended until September 25, 2020 or next Friday po. Sa ating mga scholar ng bayan na nagpe-prepare pa rin ng kanilang mga subjects and courses for this SEM, extended po ang registration ngayon pong first semester academic year 2020 to 2021 until September 25. Ito po ay next Friday. Ayan. At binabati natin ang ilan sa mga maagang nakatutok sa ating programa katulad na lamang po ng ating mga ka-DevCom family dyan, si Tita Lisa at si Kuya Cesar at nanonood din si Ma'am Elaine, si Sir Christopher, si Gian Garma, si Francis Oliver Season. Magandang hapon po sa inyong lahat. At mamaya po siguro ay babasa pa tayo ng ilang mga pagbati, greetings no sa ating mga online viewers, pero mamaya yan dahil makasama natin sa usapang UPLB ang isang dekano dito po sa ating pamantasan. So bigyan daan lang po natin ng ilang paalala ng ating programa. Magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Tayo po ay napapanood ng live no po sa ating Facebook page, fb.com/Radyo DZLB. At syempre napapanood din po sa atin pong Facebook page ng UP Los Baños. Ang oras po natin is 5:14. Kung hindi po ako nagkakamali at tama ang aking feed, no? Nakikita niyo meron na po akong pa-Christmas tree dahil I think 97 days na lang po bago magpasko, no? Tuloy na tuloy nga po ang Pasko sa gitna po ng ating pandemya, kaya manatili po tayong positive. At tulad po ng ating tatalakayin ngayon, merong isang proposal para magtayo ng isang national center dito po sa UP Los Baños. Yan ang ating pag-uusapan sa ating segment na Usapang UPLB. At hindi na po natin patatagalin pa, no, makasama po natin ang Dean o Dekano ng UPLB College of Veterinary Medicine o CVM at siya rin po ang co-chair para sa isang proposal na pagtatayo nga po ng National Zoonosis Center dito po sa UPLB. Kasama po natin sa ating programa, let's welcome Dr. Jessie Acorda. Dean, magandang hapon po. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating kasamahan sa UPLB. Magandang hapon po. Maraming salamat din sa pagpapaunlak sa ating panayam. Diretso po tayo sa ating nais malaman, no? Ano po ba itong sinasabing itatayong National Zoonosis Center? Medyo hindi ako familiar sa word na zoonosis, no? Baka mas magandang kayo po ang mag-explain nito. Okay, sige po. Siguro paliwanag muna natin ang ibig sabihin ng zoonosis, no?
Ayon sa World Health Organization, ang zoonosis po ay mga sakit ng tao na nanggagaling po sa hayop. Okay, pwede po diretso sa hayop o pwede sa pagkain, galing sa hayop, mga tubig, mga dumi, yung po ang pinanggagalingan ng mga ito. Ngayon po sa Pilipinas po, marami po tayong mga zoonotic diseases na matagal po nating nararanasan na. No? Andito po yung sa rabies, sa leptospirosis, anthrax, cholera, tuberculosis, yung pong dengue, malaria, at iba pa po, no? Marami pa. Pero po, itong mga nakaraang ilang mga taon, marami rin po mga naglabasan ng mga bagong sakit. No? Andiyan po yung naranasan din natin tungkol sa SARS, yung Severe Acute Respiratory Syndrome, yung pong Ebola, yung H5N1 avian influenza, yung Hendra, Nipah virus, yung pong MERS-CoV, at ito nga pong pinakauli yung ating COVID-19. Ayon po sa Centers for Disease Control, meron po daw mga 5 bagong sakit na lumalabas kada taon. At 3 po dito ay galing po sa hayop. Kaya po napakalaki po talaga ng bahagi ng mga hayop, no, sa mga sakit ng tao. Dean, bakit interesado yan ang UPLB na magtayo nito? I mean, because of dahil tayo ay merong College of Vet Med at merong College of Agriculture, bakit isa to sa mga gustong i-push ng ating pamantasan? Okay, kasi po kung napansin po natin itong COVID-19, medyo parang tayong nabigla, no? So, kumbaga hindi tayo handa kung itong mga pandemyang ito. Ang gusto po sana ng UPLB ay matulungan ang ating pamahalaan, ating mga sambayanan para tayo maging handa sa mga ganito mga pandemya. Kaya nga po, pwede pong sabihin sa inyo mga layunin ng zoonosis center na ito. Sa po rito yung alamin po, saan po ba talaga galing ang mga ito? No? Kasi sabi po sa hayop talaga, iba naman talaga. Sa domestic animals o sa wild animals, iba sa mga dumi, sa mga tubig, gano'n. Pangalawa po, alamin po natin paano ba ito nalilipat sa tao. Ito po ba sa kagat? Ito po ba pagkain? Ito po ba sa iba pang pamamaraan? No? At pangatlo po, ano po ba talaga yung karakteristik ng mga disease na to, mga sakit? Ito po pwede natin alamin kung talaga ito ay virus ba o bacteria ba o parasite ba, etc. Tapos po, malaman po natin ano po ba yung tamang pag-diagnose dito. Ito po sa ating mga nakaraang mga buwan, namin po mga lumabas ng kung ano mga metodolohiya para po i-diagnose itong COVID-19. So iba-iba po mga sakit kasi, iba-iba pang pamaraan din ng pag-diagnose dito. No? Tapos, kailangan din po natin malaman kung paano mga ito susugpuin. Siyempre, meron tayong bakuna sa mga virus, meron tayong mga gamot din sa mga iba mga sakit. No? Ano po ba yung mga tamang pamamaraan dito? So tapos hindi lang po yung mga pagsugpo, kailangan din po siguro yung para maiwasan. Ano po ba yung mga dapat nating mga gawin para maiwasan ang sakit na ito? At siguro isang importante rin po dito, mahalaga dito, alamin po natin ba paano ba yung kultura natin o yung ating mga aksyon, mga behavior natin ay nagkakaroon tayo ng mga sakit, no? O nakahawaan tayo. Ano po ba yung mga nagko-contribute na mga action natin o behavior para lumaganap ang mga sakit na to? So ito pong zoonosis center na to ay layunin po na mga ito ay mabigyan po ng mga kasagutan. Dean, napansin ko po sa mga binanggit nyo kanina, hindi lang siya nakafocus dun sa talagang hard sciences, no, pagdating dyan sa pinag-uusapan natin. But napansin ko meron din na factor about social sciences, no. Napansin ko po na ang pag-develop po nitong National Zoonosis Center ay interdisciplinary, no, yung approach. Bakit mahalaga po na ganito yung pagtingin natin sa pagtatayo nitong Zoonosis Center na merong iba't ibang disiplina at iba't ibang mga bodies of knowledge o learning ang makasama dito sa inyo pong center na pinupush? Okay, tama po yun. No? Kasi kung atin po isipin, ito pong COVID-19 natin, itong Interagency Task Force po natin dito, hindi lang po DOH ang
napapaloob dito, di ba? Meron po mga DILG, andyan po ang finance, andyan ang DSWD, andyan ang police, etc. No? Kasi po pagka-address natin sa problemang ito, hindi lang po kasi ito yung sa medical na aspect. Kaya po kailangan natin dito iba-iba mga discipline. Una nga po rito, ito pong ating zoonosis ay pinapangunahan po ng Office of the Vice Chancellor for Research and Extension para po meron po talagang galing po sa universidad, pamantasan na talagang namamahalan nito. No? Tapos dito nga po yung College of Agriculture, through yung ating Institute of Animal Science, sila po yung mapapabilang po doon sa mga magbibigay po ng mga pagpasasig sa liksik tungkol sa mga ating mga animal aspect doon, no? Sa mga hayop. Kasama na rin po doon sa mga pagkain, no? So feed safety. Kasama rin po natin dito yung ating mga kasamahan sa environmental science, saka sa forestry, saka po sa wildlife ng JS, para po malaman po kung saan talaga nanggagaling itong mga sakit na to sa ating po environment, para sama na po sa ating mga kahayupan, sa ating mga insekto, sa iba pang lugar na yon. Sama rin po natin dito ang ating mga kasamaan sa human nutrition, para po malaman din natin kung ano po yung mga aspeto po ng pagkain, kung saan po nanggagalingan din mga sakit na to. Sama rin po natin dito ang biotech para po dun sa pag-develop ng mga bakuna at mga diagnosis. Kasama rin dito yung ating engineering para po malaman din natin kung paano yung mga iba-iba mga aspeto din ng pag-control ng mga sakit na to. Tulad po nabanggit ko kanina, kasama rin po natin dito mga social sciences. Kasi po importante po na malaman din natin na paano nga ba tayo na nagkakaroon ng mga sakit, nahawaan, etc. Ito po iba yung mga galing sa mga aksyon natin o behavior, kultura ng Pilipino o sa ibang bansa. So yun po yung dapat natin malaman din. Kasama rin po, siyempre importante din kayo ang development communication para po natin may pamahagi sa ating mga kababayan kung ano po talaga yung mga dapat po mga alituntunin mula po dun sa pag-alam kung anong sakit, diagnose, pag-control at mga pag-iwas po sa mga sakit na ito. Napansin ko din, no, kaya siguro magandang maitayo talaga itong Zoonosis Center sa UPLB, itong National Center na ito. Kasi dito sa ating pamantasan, lahat na ng binanggit nyo ay merong expert tayo dito sa UPLB. No? So talagang interdisciplinary at lahat ay meron po tayo. Paano po yun, Dean? Nagpasa kayo ng proposal. What's next? Paano po siya ma-actualize na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng sentro? Okay, ito po ay balak po na i-propose ng administration ng UPLB sa ating pong UP system, no? Para maprubahan ng ating Board of Regents at ang ating presidente, no? Tapos po kasi po itong budget na rin po ay napakalaki rin po ang kakailanganin dito. Kaya po kailangan tayo makuha ng sponsor din sa ating Kongreso saka sa ating Senado para po mapondohan ang mga ito, no? So ito po yung proseso na kailangan pagdaanan nito para po ito maging talagang National Zoonosis Center. Ito po palang proposal nito ay marami po mga bahagi ng gobyerno na kasama po dito, hindi lang po UPLB, no? Kasama po dito ang Department of Agriculture, ang Department of Science and Technology, Department of Health, mga kanilang mga bureaus. Kasama po ang UP Manila, no? RITM, NIH, at iba po marami pa pong iba. Okay, abangan natin yan. Medyo mahaba-haba pa pang usapan, pero at least nasimulan na at meron tayong ready proposal para dito sa National Zoonosis Center. And bago kayo pakawalan din, syempre kayo bilang dekano ay sinalubong kasi I think last year lang po kayo naging dean, no, ng CVM. Kamusta po ang inyong pagsisimula ng semestre sa College of Vetmed? Ako po medyo na-intriga. Paano po yung pagtuturo ng mga faculty? Paano po ngayon yung mga laboratory classes ng ating mga Vetmed student? Baka onti update lang po bago kayo pakawalan, Dean. Okay. So tama po sinabi nyo. Last year lang ako na-appoint as dekano dito sa kolehiyo namin. Talaga pong marami mga pagsubok, no? Pero po sa biyaya ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, tayo po ay nakakasulong dito, no? So, tunay tulad sinabi mo,
talagang maraming mga pagsubok kasi ang BetMed po talaga ay marami kami mga laboratories na kailangan na hands-on. Kaya nga po doon sa aming pag-redesign ng course, yung po mga laboratory namin ay dilagay po namin sa second semester sa pag-asa po na sana ay magkaroon na tayo ng physical classes sa second semester. Ngayon po sa mga iba talaga na may mga laboratory na pwedeng gawin na remote, ginawa rin po namin ng paraan yon, no? So yung pong aming mga faculty ay talaga pong very creative kung paano nila ginagawa ng mga ito, no? So ito tulong po rin ng aming mga estudyante kasi po kami nakikipag-dialogo sa mga estudyante namin para malaman din kung ano yung pangangailangan nila at paano namin kukondak yung mga klase. Okay lang, papasalamat po sa aming mga community dito sa BetMed, mula po sa faculty, sa staff, sa estudyante, sa cooperation po na ginagawa para po sa semester na ito. Talaga napaka-challenging talaga din ng semester ng ito, pero tuloy na tuloy pa rin po ang pag-aaral, tuloy na tuloy pa rin po ang paglinang ng karunungan sa ating pamantasan. Din, last message po siguro, lalo na po sa inyong College of Veterinary Medicine, baka meron kayong gustong batiin at pasalamatan before ko kayo tapusin tong segment na to. Okay, siyempre pasalamat kami sa ating universidad, sa OC, no, sa OBCA, sa kanilang suporta sa amin. So aming mga faculty din, mga estudyante, mga staff, lahat po kami nagtutulungan. Maraming salamat po na may malaking sakripisyo talaga ang ginagawa ng bawat isa. Yung po may mga edad na tulad ko, tinutulungan po kami ng mga mas bata pa. Especially doon sa pag-aaral ng mga bago mga teknolohiya. No? So, papasalamat po sa contribution, ng collaboration, ng cooperation ng bawat isa. Ayan, narinig po natin ang nakasama. Maraming salamat po, Dean Jessie Acorda, sa pagpapaunlak sa ating panayam. Maraming salamat po. Yan, narinig po natin at nakasama sa ating programa ang dekano ng College of Veterinary Medicine, no? CVM, dito po sa UPLB. Walang iba kundi si Dr. Jessie Acorda. In-update niya tayo sa isang proposal, napakaganda po nun, no? National Zoonosis Center. Dahil ang dami nga pong sakit na alam po nating nagmula rin po sa hayop, yung animal to human transmission. At isa nga po itong COVID-19, no, sa isa sa mga tinitingnan na sakit na pwedeng pag-aralan at pwedeng pag-usapan para po sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Bago tayo mag-break ay hingi lang po tayo shortly ng update, no? Alam ko busy rin po itong professor na ito, pero hingi lang tayo ng update tungkol dun sa search process sa susunod na chancellor ng ating pamantasan at naging guest natin to before tayo mag-start sa mga first episodes ng ating programa. Kaya via phone patch ay kasama po natin walang iba kundi ang professor mula sa College of Forestry and Natural Resources at ang chair ng search committee for the next UPLB Chancellor, Doc Mon Rasal. Magandang hapon po. Doc Mon? Hello. Ayan. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon, Doc Mon. Alam ko pong busy kayo pero manghihingi lang po ng update ang Galing UPLB. Nasa na po tayo sa search process for the... Ano po, Doc? Doc Mon, malinaw po ba ako? Choppy ka. Choppy po. Ito po ba? Rinig nyo na po ako? Doc Mon? Hello. Ayan. Try po natin siguro ayusin. Pero ang gusto natin malaman actually ay tungkol dun sa update sa search process. Doc Mon, kamusta na po ang ating proseso? Nasa na po yung search process for the next chancellor? Ayan, medyo nagkakaproblema tayo sa linya ng komunikasyon kasama si Doc Mon. Siguro po ay babalikan na lang natin si Doc Mon mamaya, no? After the break para magtanong lang tayo, maghingi lang tayo ng short update regarding nga po dun sa pinagdadaang ng proseso dahil remember meron tayong 3 nominees sa susunod na chancellor ng UPLB. Ang oras po natin, eksakto 5:30 in the afternoon, magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB.
Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Oras po natin, 5:33 in the afternoon. At kanina po ay nakasama natin si Dr. Jessie, ayan, si Dr. Jessie Acorda, na Dean nga po ng College of Veterinary Medicine. Subukan natin kung kaya pa natin maipasok si Doc Monrazal. Doc, kamusta po? Naririnig niyo na po ba ako? Doc Mon? Hello. Narinig ko pangalan ko. Ayan, Doc. Okay, Doc Mon, kamusta po? Ano po ngayon? Hingi lang kami ng update. Nasa na tayo sa search process for the next UPLB Chancellor? Doon sa natapos na yung trabaho ng search committee. Base sa mandato ng administrative order, kami ay dapat magsumite ng aming report sa presidente ng pamantasan September 4, 2020. At nagawa namin yon, umabot. Actually, na-isumite namin ng alas 4 ng hapon, 4:04 p.m. yung aming report ng September 4. So, sa madaling salita ay nasa kamay na ng presidente at ng DOR yung report ng ginawa ng search committee tungkol sa search ng ating bagong chancellor sa UPLB. Doc Mon, pwede bang ikwento nyo bahagya kamusta yung nangyaring mga consultation natin sa iba't ibang sektor ng ating pamantasan? Ano yun? Medyo choppy. Ano yun? Doc, share lang po kayo ng kaunti. Ano po yung mga naganap doon sa consultation sa iba't ibang sektor? Di ba nagkaroon po kayo ng sectoral consultation? Kamusta po ang naganap doon? Kung nakuha ko na tama yung tanong mo, ay nagpalabas naman kami ng schedule of activities. Kasama doon yung presentation ng incumbent chancellor, ang kanyang mga nagawa sa kanyang panahon ng panunungkulan. Yung sinundan yun ng pag-submit ng mga itong mag-nominate. At nagkaroon nga tayo ng 3 nominado sa pagka-chancellor, si Dr. Adanza, si Dean Camacho ng Graduate School, at si Chancellor Sanchez. At umabot naman yung kanilang papel doon sa itinakdang deadline ng pag-submit ng nomination. Katapos noon ay nagsagawa tayo ng presentation ng vision, plans and programs ng lahat ng nominees. At sinundan nyo ng interview ng search committee
sa iba't ibang sektor. Kabilang na dyan yung mga estudyante, junior, saka senior faculty, alumni, saka former UPLB officials, administrative staff, saka reps. So, marami rin tayong mga interview at mga randomly chosen ito. Pero naging bukas din naman ang search committee sa mga tinatawag namin na walk-in o yung gustong magpa-interview kahit hindi sila kasama dun sa na randomly napilit. Nagkaroon nga ng konting pagbabago dun sa schedule ng interview ng mga nominees kasi nagkaroon ng conflict si Secretary Lara, pero natuloy naman yon at pagkatapos noon ay umupo na yung search committee para summarize yung mga findings at para magawa na yung report. Tunay nga na nagampanan namin ito at naisubmit namin yung report noong September 4. Okay, last question, Doc Mon. Kailan natin malalaman ang susunod na chancellor ng UPLB? Okay. Base sa calendar, ay pinalabas ng Office of the President. Ang Board of Regents ay magkakaroon ng pagpupulong sa September 24. So, alam ko na isa sa mga nakasalang na agenda ay yung kanilang didesisyonan na kung sino na ang itatalaga na chancellor, hindi lamang ng UP Los Baños, kundi kasama na yung UP Manila at UP Visayas. So, inaasahan natin na maglalabas ng balita ang tanggapan ng ating Pangulo at ng DOR kung sino ang kanilang itatalaga na chancellor ng UPLB na manunungkulan mula November 1, 2020 hanggang October 31, 2023. Ayan, on that note, maraming salamat Dr. Ramon Razal sa update na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Hello. Ayan, narinig po natin ang tinig ni Dr. Ramon A. Razal. Okay, narinig po natin ang tinig ni Dr. Ramon A. Razal, isa pong profesor mula po sa College of Forestry and Natural Resources. At siya rin po ang chair ng search committee for the Chancellor of UPLB. At base sa kanyang update, tapos na ang consultation, nakapagpasa na sila ng report. Ang bola ay nasa kamay na po ng Office of the UP President at the Board of Regents. At by schedule, sabi po ni Doc Mon ay by September 24, that's Thursday, no, bago yung ating programa next week, ay malalaman na natin, hopefully, kung hindi mababago ang schedule, kung sino po ang susunod na chancellor ng UP Los Baños. Very exciting po, no? Abangan po natin ang balitang iyan. And right now, tayo po dadako na sa huling segment ng ating pong programa ngayong linggo. At alam kong inaabangan niyo po ito. Ito na po ang Tatak UPLB. So, ito na nga po ang inaabangan yung segment, no? Ang Tatak UPLB. Pero binabati natin ang lahat ng nanonood sa atin ng live. Kasama na dyan si Ces Abagat, ayan, mula sa Department of Educational Communication. Okay po, at syempre hindi kompleto ang ating pong Tatak UPLB kung hindi natin kasama ang mula sa Office of Alumni Relations, ang ating kabarkada, Polly. Magandang hapon, RJ. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, nandito na naman po ako para makitambay bilang representative ng Office of Alumni Relations. So, RJ, ang ating panauhin sa araw na ito ay katukayo mo at nagtrabaho sa media, katulad mo. O, di ba? Pareho kayo halos. At ngayon, ay meron na siyang sariling
So, halika't kilalanin natin ang isa sa mga katatak natin. Let's welcome Ryan Wego. Hi, Ryan. Magandang hapon. Hi, magandang hapon. Magandang hapon, Ryan, katokayo. Yun lang siguro sa binanggit mo kanina, Polly. Ako, wala pa akong business eh. Ayan. So, maghingi tayo mamaya ng tips kay Ryan. Malay mo, after nitong usapan natin with Ryan, ay may makuha kang tips para makabuo ng business. Tama ba, Ryan? Yes, kayang-kaya niya. O siya, sige, balikan muna natin ang ating student life, Ryan. Ryan, balikan natin. Bakit ka nga ba kumuha ng kursong Development Communication? Meron bang nag-inspire sa'yo para kunin ang kursong ito? Actually, dati, syempre nung nag-apply tayo sa UPCAT, hindi pa also online ang online dati. Printed pa yon, di ba? Yung makapal na cardboard. Nandun nakalista yung mahabang courses. So, ako kasi, simula pa talaga nung maliit ako, I'm more into news talaga eh. Mahilig ako sa current events, mahilig ako sa politics. So, tapos, pero, I also want something na yung meron ding inline sa sciences. So, kung com arts ako, masyadong, sabi ko, very, lang ito, kumbaga, one-sided lang yung sorry sa mga com arts. Pero yung sa DevCom kasi, Bachelor of Science, tapos kumbaga best of both worlds. Makukuha ko siya kung ano yung meron akong matututunan sa sciences, tapos meron din ako matututunan sa arts. So sabi ko, sige nga, try ko nga tong DevCom. And hindi naman ako nagsisi nung kinuha ko talaga tong DevCom. Kayo ba? Oli, ikaw ba? First choice mo ang DevCom? Oo, actually, first choice ko ang DevCom. Tapos, kaya ko siya kinuha actually. Dahil ayoko na masyadong maraming math. Yun talaga yung ko. Yun talaga. Parang common story yan Ano ba grade mo sa Math 11? Kasi ano daw grade mo sa Math 11? Mataas ang grade ko doon. Hindi ka nag-Math 22? Hindi ko natanda. Pero basta 2. Nasa 2. Oo. Oo. Sa mga nanonood sa atin, meron po nagtatanong na mahiwagang boses dito pero hindi nyo po siya naririnig. Kasi tinatanong kung ano yung grade ni Polly. Ako, Polly, actually, waitlisted ako. Ang first choice ko, ComSci. Oo, kaya lang, parang dumating yung, dahil nga hindi pa uso yung online nun, Ryan, no? Yes. Yung internet, Correo pa. Dumating dun sa school ko yung letter, last day ng pagpa-file ng application mo sa UPLB, na pumasa pala ako kasi nag-enroll na ako sa ibang colleges. Dun sa PUP, mas maraming P, no? PUP. No, dun nag-apply na ako doon. Tapos pumasa pala ako kaya binawi ko yung application ko. Kaya lang close na yung slot ng ComSci and then tayo ay napunta sa DevCom at hindi naman tayo nagsisi. Biglang ganun promotion no. Balik tayo kay Ryan. Yung tao dito ngayon. Anyway, so balikan natin Ryan. Balik tayo sa mga memory lane na yan. I-share mo naman sa amin yung favorite spot mo sa campus at saka sino yung madalas mong kasamang tumambay doon? Favorite spot? Oo. Ba? Siyempre, hindi na tayo lalayo ang Carabao Park. Lagi talaga yun ang favorite spot. Pag mga DevCom talaga, no? Yun kasi malapit. Oo, sa mga... Ayan, sino ba kasama mo dyan sa sa favorite spot mo na yan? Kilala ba natin yan, Polly? Kilala nyo naman kung sino yung mga lagi kong kasama. Oo. Well, syempre, nandiyan sila. Kasama mo dyan. Yes, yung sa mga super blockmates ko, syempre, yan sila Joanna, si DJ, si Vitz. Tapos, tawag dito, yun ang madalas talaga eh. Kasi kahit wala akong ang tawag doon, ACAD org sa, tama di ba, sa college natin. Super friends naman ako sa ads, sa DevComSoc, sa ComBrodSoc. So, yun, tambay-tambay lang doon, pahangin-lahangin na muna.
sa Sea Park, may bumabagsak na mga kalachuchi. Kalachuchi ba yun? Oo. Ano ba? Ayun, masaya eh. Sobrang relaxing talaga sa Sea Park. Tapos, ewan ko kung ganun pa rin ngayon na may makakasalubong mo, may maglalakad na iba mong friends. Lagi, hindi pwedeng hindi ka may makikitang kakilala. Tapos, kwentuhan na. Kasi ako, ang dorm ko sa labas ng campus eh. So, after class, pahinga muna lang doon, relax lang. Tapos, saka ulit, mag-jeep, minsan lakad lang din. Kasi, sa atin, lakad talaga eh. Hindi ko alam nga ngayon kung puro dekotse na ba yung mga estudyante sa LB. Pero sobrang masarap maglakad dati sa nung time natin na parang kahit malayo yan, okay lang maglakad. Oo. Sabi nga, wag mong tatanungin ng isang UPLB student kung gaano kalayo ang isang building. Kasi kaya niyang lakarin yan in 10 minutes bago ma-late sa next class dahil magkakadikit na. Na-experience yung bang maglakad papuntang forestry? Oo naman. Diba? Grabe. Para maghabol yung subject. yung jeep ba nandun pa rin sa may cast? Nako, hindi ka na-updated, Ryan. Wala na. Nasa gilid lang, yung tapat ng Biosay lang dati, sa gilid ng NCAS yung jeep, no? Yung sakayan. Tapos may oras lang. Oo. At saka iba na ruta dito. Baka pag dala mo kotse mo, ha? Ingat ka. May one way na dito. Dito ngayon sa mga o, diba? Anyway, Ryan, meron ka bang na-experience during your college days na naging turning point ng buhay mo? Wow. Nox. Pang Miss Universe yung question. Turning point ka, Polly, ha? Ano ba? Ayan. Ba? Hindi. Well, siguro kasi nga, parang yung turning point kung nasan na ako ngayon, ang hindi ko makakalimutan noong naka-attend ako sa Pinoy Media Congress. Kasama ba kayo doon? Hindi ko maalala kung sino mo. Si Edison ang naalala kung kasama ko na yung isa nating batchmate. Tawag dito, sponsored yun ng ABS eh. After maka-attend ako noon, nakita ko, kasi siguro, hindi ko, first year to third year, parang sa totoo lang. Ayan. Habang nag-iisip si Ryan sa kanyang susunod na sagot, katulad nito ng ating listener na si Gian Garma, no? Sabi niya, dyan tayo sa nag-DevCom kasi wala masyadong math nakaka-relate. No, tayo kasi sa DevCom, math 11 lang, tama ba? Math 11. Stat din tayo. Ayan. Pero wala na tayong Chem 17 nung time natin. Before yung mga unang batch, meron pa. Pero may Econ 11 tayo. Anyway, ayun, binabati nga pala natin habang inintay natin si Ryan ulit, no? Si Marmina Madriaga, si George Robert Valencia III, at kasama rin daw dito si Chad, at syempre si Chico, nung Pinoy Media Congress. Ayan. Ryan, okay na ba si Ryan? Ayan. Dito na ulit ako. Pwede mo nang ipagpatuloy ang iyong kwento. Sorry, Diyos ko naman ng internet sa Pilipinas. Correct. Ay, nako. Tawag dito. Ayun, ano ba? Yun, yung Pinoy Media Congress. Yun yung pinaka kumbaga game changer sa akin. Nung narinig ko yung talk ng bawat mga media professionals from ABS-CBN yun sponsored eh. So, after that, nung narinig ko, sabi ko, parang gusto kong maging katulad nila. Parang gusto kong makapasok sa broadcast industry. Yun yung nakapag-decide sa akin na, okay, after graduation, mag-a-apply ako sa networks. Kaya pala. So, Ryan, looking back, ano yung mga values na tingin mo na ituro ng UPLB na nakatulong sa'yo to grow as a person you are right now, at saka yung sa work ethics mo rin? Siguro yung independence, una. Grabe kasi yung kailangan na disiplina sa ating mga taga-LB. Kasi lalo na yung mga malalayo talaga. Kasi sarili lang nating decision lahat eh. So parang doon ko natutunan na kung hindi ka magloloko ka sa pag-aaral mo, walang mangyayari sa'yo. Babagsak ka. Hindi ka naman sasabihan ng mga professors mo or mismong ng university na, uy, bumabagsak na yung grades mo, ayusin mo, pumasok ka sa classes mo. So
So yun, yung independence na yun na kalakip nun is yung disiplina and responsibility na sobrang yun yung natutunan ko sa LB na malayo sa parents, talagang sarili mo lang yung tutulungan mo. Then after that, bukod doon yung pagiging grounded, yun ang sa akin ng LB na kahit saan ka mapunta, humility is so important. Hindi porket taga-UP ka, magaling ka na, ikaw na pinakamagaling sa lahat. Sa LB kasi natutunan ko yun na parang, alam mo yun, simple lang yung buhay, simple lang yung, kumbaga nga buhay probinsya, pero nandun, yun nga, kailangan mong matutunan na makibagay sa outside world pagka naging yung reality na, pagka nagtrabaho ka na. And hanggang ngayon, after nun, yun nga, nung nasa GMA ako, doon ko sobrang natutunan yun. Kumbaga yung lahat ng hirap sa pagiging independent and pagiging simple ng buhay noon sa LB. Yun yung malaking factor kung, paano ako naging kung ano ko ngayon. Ryan, from galing UPLB, dadako na tayo sa galing UPLB. No, after mo graduate, sabihin mo natin, hindi alam na nila kasi magkaka-batch na tayo, no, Polly? Ilang beses natin binuko yung ating edad dito. Saan ka nag-work? Ano yung trabaho ni Ryan Wego after graduating sa UPLB? Tinuloy mo ba yung sabi mo na plano mo na mag-apply sa isang network? Yun. Dun, after graduation, dun ko napatunayan na hindi mo agad makukuha kung ano yung gusto mo. Hindi agad-agad. Tawag dito, after graduation, siguro ilang months muna ako na walang trabaho. Job hunting hanggang sa, kasi yung job hunting ko talaga, alam mo yung mano-mano ka talagang, kasi ngayon hindi pa noon talaga sobrang uso online. Hindi pa yung online pasya ka ng online resume. Nag-legwork talaga ako sa Makati, nagbigay ako ng resume ko sa bawat building, sa bawat office na, mukhang swak dito yung natapos ko. So sige, pasa ng resume dito, sa sunod, okay Kuya Guard, pasa lang ng resume, ganyan. Mm-hmm. So sa first job ko, advertising muna ako sa Makati, media planning agency. Naka 6 months lang ako doon. Kasi, my God, yun talaga yung nasasabi ko na pag hindi mo talaga mahal yung trabaho mo, hindi ka talaga tatagal. Totoo. Parang sinusunog talaga yung puwet mo sa opisina na parang gusto ko nang matapos 8 to 5. Gusto mo na talagang mag 5 o'clock na agad at umuwi ka na kasi hindi mo talaga mahal yung ginagawa mo. And yung tipong parang hindi mo rin nagagawa yung best mo, nakaka-frustrate na parang pumapalpak ka, hindi mo parang tingin mo hindi marami may ibubuga pa ako eh. So yun pala yun. Yun, parang after noon doon na ako nag-apply talaga sa network and luckily GMA yung nag-hire sa akin. Wow, 'di ba? Ganun naman talaga eh. May dadaanan ka munang mas maganda yung yung tagumpay kapag talagang pinagdaanan mo yung bawat step. Tama ba, Ryan? Yes, oo. Sobra. Kasi, sa GMA, mula talaga sa pinakamababa, I've tried doing the dirty work nga, ika nga. Alam din nila RJ yan. Talagang mula sa talagang pinakamababa, uutos-utusan, lahat ng hirap, lahat talaga ng imposible, gagawin mong posible pag nasa network ka. So, dahil dyan, pwede mo bang i-share sa amin, Ryan, yung mga unforgettable experience mo or lessons learned while working sa GMA? Sa pag tinatanong ako yung unforgettable experience, ang number 1 ko laging sinasagot is noong naging phone patch operator. Before, kaya bigla akong nakialam kanina off-air tayo. Sobrang bumalik sa akin yung pagiging phone patch operator. Kasi habang off-air, naalala ko noon, short lang, before, pagpasok ko ng GMA, researcher ako, tapos sobrang nahirapan kasi talaga, ilang years ako nag-research. After that, napagod ka rin. Gusto ko makapasok sa news. Kaya nag-apply ako as phone patch operator. Hello, sorry. Naririnig niyo ako?
Oo. Alright, go. Tapos, yung phone patch operator ako, doon ko naranasan yun talagang, yun nga, while off air, tatawagan mo muna yung kailangan mong tawagan for interview bago mag-on air para ma-sure na maganda ba yung linya, ito ba yung taong ito yung kailangan yung makausap ng host mo, yun. And ang unforgettable sa akin doon is nung tinawagan ko si, ngayon ay Supreme Court Associate Justice Marvic Yonen. Alam to ng mga common friends ko din. Sobrang naratel ako noon kasi, well, yun yung pagkakamali ko. Hindi ko, dapat pagiging phone patch operator, kilala mo rin dapat kung sino yun. Nung si Marvic Yonen yung pinon patch ko, sorry, boses babae kasi talaga siya. So, nung kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, would like to interview po, si Arnold Abdo po yung mag-i-interview sa inyo. Galit na galit siya nung sinabi kong, ma'am, as in, sino ang boss mo? Alam mo bang kilala ko si Chairman Felipe L. Gozon? Alam mo, anong pangalan mo? Isusumbong ka na sa kanya. Oh my God. After that, sobrang hindi ko na siya nakalimutan. Grabe, no? Grabe. Pero may times, meron talaga na tayong mga ganong unforgettable experiences kahit sa ang trabaho. Kasi ako naalala ko yun dati nung hindi ko rin alam yung ginagawa ko. Nag-i-improvise ako. Tapos may nagsabi sa akin na dapat hindi ka mag-improvise, magtanong ka kung what to do. Kasi may time na kailangan mong mag-decide agad-agad. So, nung time na yun, nag-improvise ako, hindi pala dapat. So, medyo. Pero ang ending naman kasi na you have to own up with your mistakes. Yes. Diba? Polly, tatanong ko lang kay Ryan. Of course, galing sa media. Siya ay sa Kamuning, ako ay galing Mother Ignacia. Yes. So alam niyo na kung anong mga stasyon ang pinanggalingan namin. Right now, you have a business of your own. I think maganda rin ang career mo sa GMA. Na-intriga lang ako before you share about your business. What made you decide to shift to business? Bakit ka, of course, you're a producer. Baka sa mga hindi nabanggit ni Ryan, producer siya sa GMA. So it's level up position. Bakit ka nag-decide to leave that job and now go to be an entrepreneur? Number one is family. Kasi growing na yung family ko and yung struggle every day na magbiyahe, well, before pre-pandemic, sobrang traffic, ang hirap bumiyahe araw-araw. And my job nga kasi as executive producer, hindi biro talaga yung demand. Tapos unang hirit pa, yung time, I need to be at work ng as early as 1 a.m. Tulog pa nga ang mundo, gising na kami, nag-crunch time na. So, sabi ko, hindi ko kayang magpatuloy na ng sobrang tagal ng ganito na. And tumatanda na rin tayo. Tapos yun nga, yung family, yung mga bata, gusto kong makasama sila mas maraming oras. And I can do that if nandito ako malapit sa bahay. And kaya ako ng business ng production kasi nandun pa rin yung heart ko talaga, yung love ko. So sabi ko, why not create my own business na pero kung doing what I still love. Oo. Dahil dyan, Ryan, bigyan mo naman kami ng ano ba yung services na pinaprovide ng Wego Multimedia Consultancy and Production? We create videos, awesome videos for clients, businesses. Magfo-focus kami, actually, lalo na ngayong pandemic, timing kasi talaga yung pagbuo namin itong business. Sabi namin, we want to help talaga small businesses to bounce back through awesome videos. Yung mga videos na ginagawa namin is mobile ready. Mapapanood mo through your mobile phones. So, kasi nga, lahat ngayon online na lahat na lang ng kakilala natin may binebenta, di ba? So, tama. So, yung videos, I think, malaking tulong siya para mas makakuha ng mas maraming clients, mas maraming customers, businesses, and we also cater to the academe and different organizations na merong mga video requirements. So,
RJ, meron kasi si Ryan na binigay na sample work. So, pwede ba nating ipakita yung sample work ni Ryan? Sige, Boss Chad, when we play it yung video, sample video ng output ng kanilang business ni Ryan Wego. Para makita ng mga nanonood kung ano yung mga ginagawa ni Ryan. So, ito yung papakita natin isa. O napanood nyo ba yung nagawa nila boss Ryan Wego? So the good thing I think na nakita ko dito sa ginagawa nga nila Ryan, because they help, no, hindi lang siya basta business, tama ba ko Ryan? Yes. You're helping actually the small medium enterprises, yung mga local stores to really market their products, and that's a good thing, no? DevCom na hindi lang tayo para kumita, but actually helping them na mas mai-promote pa yung kanilang mga local products. Am I right? Yes. Ayun. Thank you for the opportunity. So yun. Ayan, Polly, naka-mute ka? Sorry. Ayan. Okay. Sorry po. Anyway, para naman sa ating mga fellow alumni, Ryan, baka naman meron ka dyang advice or tips para sa mga gustong mag-put up ng sarili nilang mga business. Just like what you... Yeah, siguro simple lang. Maging just face the risk. Kasi tapos sa simula talagang mahirap, and marami kayong kailangang hingan ng tulong, friends, family. Sige lang, hindi nyo matatry, hindi nyo malalaman talaga kung magsasucceed kung hindi talaga rin magtatry agad. And yun lang, kailangan talaga ng support ng family and friends, lalo na ngayong pandemic. Talagang yung challenge talaga sa atin is down lahat eh. So talagang bayanihan niya, kumbaga. Yan, maraming salamat Ryan para sa sa time na binigay mo sa amin. I'm sure si RJ nami-miss niya yung iba nating batchmates. Ang batch 2004. Correct. Tama ba, RJ? Oo, kailan ba tayo Reunion na. Reunion na yan. Tawagin na si Edison Tamon. Calling Edison. Okay, Ryan, siguro we'll give you some time, medyo overtime na tayo, to promote where can we find your business, paano makikipag-contact sa inyo. Ayan, details natin. Yun lang, mabilis lang sa Facebook. Just search for Wego Multimedia. Check nyo lang, nandun yung mga sample videos namin, sample works namin, nandun din yung you can meet our team. And yun lang, if gusto nyo ng videos for your businesses, try nyo kami, and we'll definitely give you unique and edgy video, unlike other production companies na iba dyan. Kasi we're all media professionals. Our team are very equipped with the skills na kailangan nyo kung gusto nyo ng magandang videos. Ayan. At si Ryan, mukhang magkakaroon tayo ng trabaho soon.
No? Kinonta ka na ba ni Chico tungkol Yes. Yes, go. Go tayo dyan. Ayan, maraming salamat Ryan sa pagtambay sa Galing UPLB. Super thank you din sa inyong lahat. It's an honor. Polly, kailangan meron pa siyang gagawin, di ba? Ano yan, Polly? Ryan, ngayon, kasi ito talagang ginagawa namin to sa lahat ng alumni na nag-guest dito. Sinasabi, nakabahan ako. Ako si Ryan Wego at tatak UPLB ako. Ikaw nga, Ryan? Ako si Ryan Wego at tatak UPLB ako. Maraming salamat, Ryan. Ingat ka and happy weekend. So much. Polly! Ayan na nga. I'm sure na mismo ang ating mga batchmates. Tama ba ako? Oo nga eh. Special shoutout nga doon sa mga batch, class of 2008, batch 2004. No? At karamihan dyan ay nagtrabaho sa media. No? Sila Ace Amulong, nakasama ko rin yan. Sila Eka Villate. Sino pa ba yung mga nasa, baka si Joyzy Alvarado. Edison Tangon na mga nasa broadcast media. No? Hello sa inyo. Hello po mga batchmates at sana marami pa tayong mga inspiring stories from our alumni. So message lang po kayo dito sa Facebook ng DZLB 1116 Tinig ng Kaunlaran. At RJ, ito na nga ba? Meron akong announcement from the Office of UPLB Alumni Association. So dahil malapit October, malapit na rin po tayo magkaroon ng Loyalty Day celebration. Pero dahil pandemic ngayon, ang mangyayari ay virtual muna ang ating celebration katulad ng mga nabanggit natin sa mga last episodes natin. So para sa taong ito, ang ating mga activities ay ipopost po sa isang webpage. So para po sa kaalaman ng iba, pwede niyo pong bisitahin ang loyaltyday.uplb.edu.ph. So, para makita niyo po kung ano po yung listahan ng activities for this year para sa Loyalty Day virtual celebration. If I'm not mistaken, parang ang countdown na lang ay 23 days to go. Tama ba ako, Ryan? Baka nagkamali ako doon. Anyway, maraming alumni ang makapanood ng virtual celebration at for sure, lagi naman namin kayong i-update regarding nito. So, maraming salamat po uli. Happy weekend sa lahat and have a great weekend with your friends and family. Lalo na with your family. Tama ba, Ryan? Yeah. Happy weekend. Tama. Enjoy. Salamat, Polly, at sa Office of Alumni Relations sa ating tatak UPLB, pati kay Ryan na talagang kabatchmate din natin. At before we end, nagpapasalamat tayo sa ilang tumutok pa sa ating programa, katulad ni Nina Canlas Apusaga na nanonood po sa ating programa. Si Ma'am Myra Salvador Canceran, yan mga taga-Macme, hello po sa inyo. At sa iba po pong tumutok sa ating programa, maraming salamat po. Overtime na naman tayo pero ang dami natin na pag-usapan, na pagkwentuhan, nag-reminisce tayo at the same time, tayo po ay naging updated sa mga pangyayari sa ating pamantasan. Hopefully next week, ay makakuha tayo ng panayam tungkol nga po din sa binabanggit ni Polly about the 2020 UPLB Loyalty Day and Alumni Homecoming. At ito na nga po, tapos na ating programa at sa ngalan ng bumubuo po ng ating programa mula po sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations. Maraming salamat po sa pagtutok. Tambay ulit tayo next Friday 5 p.m. dito sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng Kaunlaran. Maraming salamat po and happy weekend!